Hello mga kaprubi, tayo po ay nandito na naman po sa ating munting taniman sapagkat tayo po ay magsasagawa po ng pruning dito sa ating tanim na sigarilyas. Kung natatandaan nyo po, kung napanood nyo po yung unang video ko nung tayo po ay gumagawa pa lang ng balag ng sigarilyas po na ito, is nabanggit ko po doon sa video na ang sigarilyas po ay magpupukos po sa pinakataas. At ayan na po ang nangyayari mga kaprubi. Kung ano yung sinabi ko noon is ginagawa na po ni sigarilyas sapagkat kabisado na po natin kung anong ugali po ng sigarilyas. Kaya sabi ko nga po, naiiba po ang balag po ng sigarilyas. So sa ngayon, kaya po tayo nandito mga kaprubi is magsasagawa po tayo ng pruning. Pruning, ito po yung pagbabawas ng mga sanga na nasa ibaba. Kasi minsan may mga sangang umuusbong sa gawing ibaba ng puno ng sigarilyas po natin, is kailangan po natin itong tanggalin para mag-focus na lang po yung nutrients ng tanim nating sigarilyas doon sa mga nasa taas. Ang mga ginagawa po ko po mga kaprubi is base lang po sa aking sariling experience. So yun po isinishare ko lamang po sa inyo mga kaprubi. Ito po mga sanga rito mga kaprubi sa gawing ibaba. Yung mga dahon na yan ay pwede na po nating tanggalin sapagkat yung sigarilyas po natin ay mataas na po. Dahil kahit ganito lang po ito is nakikipag-agawan pa rin po ito ng nutrients ng tanim natin. So ang matitiraan po dyan talaga mga kaprubi is yung puno. Yung puno niya lang po. Huwag po kayong manghinayang na magtanggal po ng dahon sapagkat sa gawing itaas po is napakarami ng dahon. So ito sa mga sanga na ito mga kaprubi na kahit nasa gawing ibaba, basta siya po ay masunurin na umaakyat is pwede na po natin niyang pabayaan. Ayan mga kaprubi, ay namumulaklak na po ang ating sigarilyas. So ito na po yung sinasabi ko mga kaprubi na ang sanga ng sigarilyas ay pataas pababa po yan. Pagka nakarating na po sa taas ay gagawi sa ibaba at muling aakyat po sa itaas. Ganyan lang po ang ugali ng sigarilyas mga kaprubi. So katulad po nito, yung mga lumalaylay sa ibaba ng ganito mga kaprubi is turuan po natin silang umakyat po sa taas. Ito po ay nakalaylay po sa gawing gitna. So dito naman po tayo sa kabilang puno mga kaprubi. Ayan, linisin po natin ang kanyang puno. Katulad ng ginawa din po natin sa naunang puno. Ito po ay base lang po sa aking experience dahil pag ginagawa ko po ito ay nakikita ko yung mga sanga sa taas po ay doon po nag-sprout. Katulad dito mga kaprubi, itong sanga na ito ay hindi na po siya productive at tignan nyo po, wala na po siyang talbos. So kailangan na lang po nating tanggalin yan dahil wala na pong gagawing mabuti yan dyan kundi makikipag-agawan lang po ng nutrients. Ayan po mga kaprubi. So ganyan lang naman po, hindi naman natin kailangang tanggalan ng dahon hanggang sa gitna kundi dito lang po sa gawing ibaba para sa ganun po ay malinis po ang puno ng sigarilyas po natin. Ito po mga kaprubi, yung mga sanga na medyo naliligaw ng landas ay maghahanap din po yan. Maghahanap din po yan kung anong maakitan niya. Pero dahil nandito na po tayo is tulungan na po natin siya maghanap. Ito mga kaprubi, iba naman po ang kaso ng sanga na ito. Siya po ay nasa gawing mataas na rin po siya, kaso lang lumaylay po siya sa baba. So i-check po natin yung dulo po ng talbos mga kaprubi. Kung ganyan po na may malusog pa rin pa siyang talbos is ituruan na lang po natin siya, tulungan na lang po natin makaakyat sa taas. Dahil pagka pinabayaan po nating makarating sa lupa yan mga kaprubi is itong talbos niya na ito is mabubulok. Kaya kailangan ay maagapan po natin na maiayos po yung pag-akyat po niya. So ito naman mga kaprubi is tulungan na lang po natin silang makahanap o mahahanap nila yung balag nila.
Dahil pag lumaki yan mga kaprobi, sila din po ang magyayakapan. Ito naman mga kaprobi, marami po siyang sanga sa ibaba. Although malusog naman yung sanga na ito mga kaprobi, is tanggalin na lang po natin dahil nasa ibaba siya. Ang patuloyin na lang po natin is yung mga gawing nasa gitna. Ayan mga kaprobi, may mga sanga pa rito sa babang-baba at nakipagsiksikan na po sa kamuti natin. So ang gagawin natin dyan mga kaprobi is tanggalin na lang po natin, at yung mga sanga sa taas ang priority magtutuloy po dahil nandun na po sila sa taas. Ayan. Ito naman mga kaprobi is nandito na sa gawing medyo mataas, kaya pwede na po natin siyang patuloyin. Huwag naman po nating sobrang magtanggal ng sanga mga kaprobi dahil ang tanim ay nagtatampo din. Tulad nito mga kaprobi ay nagsanga po sa mababa, kaya tignan niyo po wala siyang dahon. Ibig sabihin po yan is hindi po siya malusog. So ikat na rin po natin yan. Dito sa ibaba ng sigarilyas natin mga kaprobi ay mayroon din pong naka-intercrop na kamuti. So mamaya po ay mangunguha po tayo niyan dahil si Commander-in-Chief ay magluluto daw ng sinigang na ulo ng bangus. Dito naman mga kaprobi, itong mga sanga na nandito na sa medyo gawing taas at lumalaylay na ganyan po is tulungan na lang po natin siya na makaakyat po sa taas. Yan. Dahil pag lumago po yan, sila rin po ang magtutulungan naman. Tapos dito po sa gawing ibaba mga kaprobi is yan po ang lilinisin po natin. Ayan, may kamote po nakipag-unahan po sa pag-akyat. Kailangan po kasi mga kaprobi ang kamote ay umaakyat din. Ayan mga kaprobi, may mga langgam-langgam po rito. So tanggalin po natin to. May mga sangar po rito sa baba na nakalaylay na po sa ibaba. Tanggalin po natin yan at linisan po natin yung puno. Same scenario po sa bawat puno po ay halos pare-parehas po sila ng naging sitwasyon. Ayan po, may mga gumagapang na sanga sa ibaba. Yan po, itanggalin po natin. Ayan po, bumaon na po, wala na po siyang sanga sa taas ay sa dulo. Pero ito mga kaprobi is nagawa niyang umakyat, kaya pabayaan na lang po natin siya. Ito naman po is bumaba po siya. So hindi po healthy yung kanyang talbos mga kaprobi. So titignan po natin kung saan siya tumubo at tatanggalin na lang po natin siya. Yan. Pag ganito mga talbos mga kaprobi is ibig sabihin po maghahanap po talaga ng mga akyatan yan. Kaya tulungan po natin silang umakyat kanilang balag. Yan mga kaprobi, magbawas na lang po tayo ng dahon sa baba para po malinis. Tanggalin na lang din po natin yan, masyado siyang mababa. Ayan mga kaprobi, malinis na po ang puno ng ating sigarilyas at maayos na maayos. Para siyang nagpagupit ng army cut.
Yan sa kasalukuyan mga kaprobi, wala po tayong nakikitang problema ng ating sigarilyas. Malusog na malusog po sila at wala po tayong nakikitang insekto sa kanilang mga sanga o talbos. Ayan po mga kaprobi, abangan ang susunod ko pang video, dahil ang susunod na video po rito mga kaprobi ay hindi na po tayo makakapagbilang kung ilan po yung magiging bunga nito, sapagkat ayan po mga kaprobi, nagpapakita na po siya ng bulaklak, lalong lalo na po sa taas mga kaprobi, dahil gustong gusto po ng sigarilyas is yung nasisinyagan siya ng araw. So yun lang po mga kaprobi, at maraming salamat sa inyong panonood sa aking video tutorial. Pag nagustuhan nyo po ang video kong ito ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comments na rin po. Maraming salamat po sa inyong lahat.